Shalom. Shalom, man and women of God, children of the Lord Jesus Christ. Magandang araw po muli sa inyo. Nakita-kita na naman tayo, mga ginigiliw ko at manamahal na mga taga-subaybay sa channel na ito, sa ating Facebook page. Isang pagbati po sa pangalan ng Panginoon. Si Pablo po ay may isang minsan binanggit niya na dalangin niya na mas lalong lumalim ang pagkakilala niya sa Panginoong Jesus, that I may know Him and the power of His resurrection. Para mas lalo niyang makilala. Ang desire na puso niya, yung lalo siyang mapalapit sa Panginoon Jesus, at lubusang makilala ang Panginoong Jesus. Tayo, iba-iba pa rin tayo ng antas ng pagkakilala sa Panginoon, at lalong kailangan nating palalimin na mas lalo nating makilala sa pahayag at revelation ng Holy Spirit kung sino ang ating Panginoon. Amen. Sa iba ay kilala lang nila na tagapagligtas, manggagamot, provider. Panginoon, anak ng Diyos na buhay, si Jesucristo. Pero yung personal na patutuon ng Diyos sa ating buhay at kung ano ang sinasabi ng Word of God, balikan natin paulit-ulit. At sa lahat ng binabasa mo kahit sa Old Testament, isipin mo nakatuon kay Jesus ang usapan. At sa New Testament, manifestation ng sinabi sa Old Testament, isipin mo at bulayin nakatuon sa Panginoong Jesus. Amen. Bakit? Bumalik tayo sa basic, sa pag-uumpisa ng pag-aaral natin sa John chapter 1. John chapter 1. Hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu, siya ang ating tagapagturo. Hallelujah. Ama namin Diyos, masalangit ka, sinasamba ka namin sa oras na ito, panibagong araw ng pagsasalo-salo namin sa iyong salita. Nagpapaturo po kami, dear Holy Spirit. You are our professor, you are our teacher. Teach us, O Lord. Make us to understand your words. Draw us closer to the Father and draw us closer to Jesus Christ, our Savior. Salamat po, dear Holy Spirit. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was God. He was in the beginning with God. Verse 3. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Sinong tinutukoy dyan, Facebook, mga kapatid? Si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus. Ang tinatalakay dyan, binabanggit na Word of God, si Jesus Christ. Ang sabi po ng revelation na ito ng Panginoon na sinulat ni John, sa pasimula pa. So walang nauna. Basta kagaya sa book of Genesis, ang first word, in the beginning. God, Elohim, created the heavens and the earth. Yung Elohim doon ay Trinity yon sa Hebrew, Father, Son, and Holy Spirit. Elohim. In the beginning was the Word. Si John naman, talagang ine-exalt dito sa Gospel, si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, with the Father. And the Word was God. And the Word, and Jesus Christ, is God. He was in the beginning with God. All things
Very specific. Kaya hindi tayo maliligaw. All things, lahat, walang pinuwera. All things were made through Him. Nagawa ang lahat ng bagay dahil sa Kanya o sa pamamagitan niya. And without Him, kung wala siya, malinaw na malinaw, wala nang ibang paligoy-ligoy na salita o paliwanag ang sabi ng Word of God, and without Him, nothing was made that was made. Walang nagawa, walang nalikha, o walang malilikha na nalikha, walang nalikha na nalikha kung hindi sa pamamagitan niya, kung wala siya. Kung wala siya. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. We are talking about Jesus Christ. Unless the Holy Spirit reveal to us the mystery and the revelation of the Word of God, hindi kayang abutin ng ating kaisipan ang salita ng Diyos. Hindi natin kayang unawain. Salita nga ng Diyos Grasya ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon, kaya natin ito natatalakay ngayon. Amen. Bakit natin tinatalakay? Sapagkat ang relationship, ito yung kinikilala mo lalo na mas malalim ang iyong Panginoon. Kasi kilalang kilala tayo ng Panginoon. Pero ang Lord nagpapahayag sa atin araw-araw. Nagpapahayag siya sa atin, heto ang kanyang salita. Heto ang Word of God. Mas lalo nating nakikilala. Mas lalo tayong nananampalataya, bumibilib sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Binabasa ko po kanina yung Book of Psalms, ilang chapters. Yung nandun ako sa bandang 103 to 13, yung puro papuri sa Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He forgives my sins, and He healed all my diseases. Meron pang isa, yung tungkol sa forgiveness. And as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Yung forgiveness ng Diyos, napakalawak. Hindi kayang sukatin ang forgiveness ng Panginoon, ang pagpapatawad, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganon natin siya nakikilala at ganon natin pupurihin, aawitan ng Panginoon, magre-rejoice tayo, magse-celebrate daw tayo. Ang taong nakakaunawa daw kung paano siyang iniibig at pinapatawad, pinagpapala, iniingatan ng Panginoon. Ang sabi ng awit, pupurihin niya ang Diyos. Purihin mo ang Panginoon sa buhay mo dahil marami siyang ginagawa sa iyo at marami pa siyang balak gawin sa iyong buhay. Amen po dyan. Hallelujah. Glory to God. Tuloy natin. Verse 4. In Him was life, and the life was the light of men. Liwanag. Ang buhay ni Jesus ay liwanag ng mga tao. Bakit? Siya ang life giver. Jesus Christ is the life giver. Period. Kung wala ang Panginoon, walang nalikha kahit ano. Kung wala si Jesus, walang buhay ang lahat. Sapagkat ang Panginoong Jesus ang life giver. Sabi ng Word of God, kahit isang buhok mo hindi mo kayang paputiin. Do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. Verse 5, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Hallelujah. Hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag. Tama po ba ako? Kailanman hindi nanalo ang dilim sa liwanag. Siya ang liwanag na lumabas at nagbigay ng kaliwanagan. Buksan natin sandali ang Colossians. Anong sinasabi ng Colossians? Chapter 1, verse 15. May lamang po. At ito'y laging pag-aaral, pagbabahagihan natin
pangangaral tungkol sa pagkakilala sa Panginoong Hesus na lalong lumalim at makilala natin siya from faith to faith, from glory to glory by God's grace and revelation. Paghahayag sa atin ng banal na Espiritu, pagmumulat sa atin ng Diyos kung sino ang anak ng Diyos, si Jesus. Verse 15, Colossians chapter 1. He is the image of the invisible God. Who is He? Ang tinatalakay, tinuturo dyan, tinutukoy si Jesu Cristo. Si Jesus Christ, our Savior, our Lord, our Master, the Son of the living God. We exalt the name of Jesus in this moment. We always exalt and praise the name of the Lord. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things consist. Walang silbi ang lahat kung wala ang Panginoon, at hindi mag-e-exist ang lahat kung wala si Jesus. Lahat ng nakikita nyo sa paligid, lahat ng mayroon sa mundo, sa langit at sa lupa, kung wala si Jesus, walang lahat yan. Hindi nag-exist lahat yan. But because, the good news is, because of Jesus Christ, we are here. Amen po ba? Dahil sa Panginoong Hesus, nandito tayo. At nakikita natin ang lahat ng gawa ng Diyos ay mabuti. His creation. At ang mahalaga doon, gumagawa ang Diyos. Araw-araw may ginagawa ang Diyos. Alam niyo ba, ang araw-araw gawa ng Diyos. Every day. At marami siyang ginagawa araw-araw na hindi mo nakikita ang kaparaanan ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi natutulog. Alam niya ang lahat. Kaya niya ang lahat. At kahit sana'y nandun siya. Omnipotent, omniscient, omnipresent. God is the Almighty God. Hallelujah. Glory to God. Pero alam nyo, sa iyong buhay, magpapahayag ang Panginoon sa kanyang kaparaanan. But I'm encouraging you, ladies and gentlemen, my brothers, my sisters, continue to study the Word of God and know the Lord Jesus Christ personally, and He will reveal Himself to you, to me, and to you, and to all of us. Hallelujah. Amen. Lalong nagpapatotoo, nagpapakilala sa atin ang Panginoong Hesus. Through the revelation and teachings of the Holy Spirit, He is drawing us closer to Jesus. Ipinupuri, tinataas ng banal na Espiritu ang Panginoong Hesus. At nire-remind niya tayo ng banal na Espiritu tungkol sa kanyang mga salita. Amen po ba? Hallelujah. Mahal ko kayo sa Panginoon. Ito po si Pastor Ray. Patuloy tayong magkaroon ng pag-aaral. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon, kailangan lalo tayong kumapit sa Panginoon, lalo tayong magsalo-salo sa salita ng Diyos, sapagkat lalo tayong lalakas sa pananampalataya. Ano man ang mangyari sa paligid, kapatid, hindi tayo natitinag, hindi tayo naapektuhan, bagkus tayo nakakaapekto, at tayo ang solusyon, mga taong nananalangin na may pananampalataya sa Diyos. Sa panalangin mo, magpe-pray request sa mga tao sa paligid mo, kahit mga tauhan ng gobyerno, hihingi ng prayer request sa mga Kristiyano, sapagkat tayo, ang Diyos natin ay buhay. Sa huling panahon, ang labanan, sino ang Diyos na sumasagot
ng panalangin. Kapag gaya ng panahon ni Elijah, and one time, we will discuss and I will preach about the God of Elijah. Amen? Pagpalain ka ng Panginoon at pumapad ka lang sa salita ng Panginoon. God bless you all.